Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako po, nakakalungkot, nakakakilabot, matindi, mainit mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Matagal na pong itong pinagdidibatihan, pinagtatalunan sa social media. Kung bakit hindi po alam ang kinaroroonan ni Catherine Camilon, ang ating pong kinauukulan ay wala pong konkretong sagot kung ito nga bang si Catherine Camilon ay buhay pa o may buhay pa o wala ng buhay, mga kaibigan. But sa punto pong ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na yan. Nakakakilabot, mga kaibigan. Sa punto pong ito, putol na pa natagpuan ho, diyan ho, sa Batangas. Mga kaibigan, malungkot mang isipin, gusto ko pong ibahagi sa inyo, hanggang ngayon po, ay hindi pa nalalaman kung ito nga ba si Catherine Camilon ay buhay. Yan bang natagpuan na putol na paa diyan sa Batangas ay kay Catherine Camilon? Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito kung may pagkakataon po kayo. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong alamin, tuklasin. Kay Catherine Camilon ba ang putol na paa na natagpuan diyan sa Batangas? Panoorin po natin, mga kaibigan. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, tumambad sa kanila ang maputi na at kulubot na putol na paa. Anak, alam mong sobrang sakit ito sa amin, yung bigla kang nawala. Samantala munang ilalagak sa punerarya ang natagpo ang paa habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Oo, hindi ko inisip na, hindi ko nilagay sa puso ko na wala ka na, anak. Natagpuan ang putol na paa ng tao sa baybayin ng isang barangay sa Calatagan, Batangas. Isinasagawa naman ng SOCO ang DNA sampling para sa natagpuang bahagi ng katawan ng tao. Ang detalye sa report na Denise Abante. Sa dalampasigang ito ng Barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas, natagpuan ng isang roving lifeguard ng isang beach resort ang putol na paa ng tao pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, itinawag ng isang konsehal ng barangay ang insidente na kaagad nilang nirespondihan. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, tumambad sa kanila ang maputi na at kulubot na putol na paa. Sa tingin ko po ito ay sa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya at tingin ko po ay ito ay isang babae. Sa tingin ko lang po ay hindi pa po ako sigurado, wala po kami matibay na ebidensya. Pero sa hugis po at sa balat ay tingin ko po sa babae. Or baka lang po ito ay sa epekto ng dagat, kaya po ito yung puting-puting. Kasalukuyan ang nasa isang punerarya sa Calatagan ang natagpo ang paa ng tao. Kumuha na rin umano ng mga DNA samples ang SOCO Batangas para dalhin sa forensic unit ng Camp Crame.
Pansamantala munang ilalagak sa punerarya ang natagpo ang paa habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Abiso naman ng pulisya sa mga residente. Basta po may mga ganyang bagay, ay agad niyo pong i-report sa amin at ang kapulisan po ng Kalatagan sa inyo pong pangunguna ay mabilis pong re-respondin sa ganitong mga pangyayari. At sana po tayo ay magmatsyag kung ano po ang nasa kapaligiran natin. Huwag po kayong magdadalawang isip na i-report sa amin para po ma-action na natin. Para sa aking anak. Alam po, alam mong sobrang sakit ito sa amin, yung bigla kang nawala, yung wala kaming alam kahit ano sa iyo, sobrang sakit, sobrang hirap. Araw-araw, hinihintay ka namin at araw-araw anak, naasa ako na babalik ka. Ligtas, buhay. Hindi ko inisip na, hindi ko nilagay sa puso ko na wala ka na anak. Alam ko babalik ka at yun ang idinadalangin ko at ipinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos, anak. Mahal na mahal ka namin. Kung nadidinig man po ito ni Catherine, matagal ka na naming iniintay at madaming tao din na nag-iintay sa'yo na nagme-message sa akin. Maraming tao na nagdadasal na bumalik ka. Yun lang yung hiling namin na sana isang araw umuwi ka na sa atin. Iniintay ka na namin. Mahal na mahal kita. Sakali at maririnig niya. Sa akin, noon pa ho, sinabi ko na sa mga nakakausap ko. Ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay. Kung ano man ang naging sitwasyon niya, sa amin ho, sir, wala akong magiging problema. Yun ho lang ang po pwede kong maipaabot sa kung siya may nakikinig. Siguro nga, ika nga ako bilang ina. Siya, wala siyang kahirap-hirap sa aking anak. Pero siguro, dumating sila sa puntong baka nga minahal niya din ang aking anak. Binigyan niya ng halaga. Ngayon hui ang masasabi ko hula ang makita namin ang aming anak, makabalik siya, ligtas, buhay. Tapos ho ang problema. Wala akong magiging problema dahil sa lahat po ay ang mahalaga hulaan ay ang aming anak. Mahalaga hulaan ay makabalik siya ng ligtas, buhay. Anak, Catherine, Kat, alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka. Alam kong hindi ito ang panahon, hindi pa ito ang panahon para ikaw ay mawala sa amin. Basta maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa makabalik ka. At magsisimula ulit tayo ng mas maayos at magandang buhay. Yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito, ganyan ka, ayan, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Okay, alright. Naku po, matindi ito. Mainit. Talagang malapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas muna. At ilang tulog na lang po ay Pasko na. Advance Merry Christmas po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito, dakuhan po natin. Magbabatay po tayo dito sa rolling ng video na pinakita ho na isang balita na kumpirmado yan na isang putol na paa, maputi na paa na natagpuan ho diyan sa bayan ng Batangas. Na marami hong kumakalat na public opinion doon sa comment section na sa post na ito. Marami ang nagsasabi, pinasyalan po natin na sana ho ay hindi ho
ito si Catherine Camilon. Sapagkat si Catherine Camilon ho ay matunog din na sa mga balita sa investigasyon na lumalabas. Ayon sa pag-iimbestiga ay diyan ho dinala sa Batangas din, diyan ho tinago. At itong paa din ho na natagpuan, diyan ay din ho sa Batangas. Batang kabang-abang ho dito, ang paho na ito ay nakalagak ngayon sa isang punerarya diyan ho sa Batangas at nagkaroon ho ng pagsusuri ang suko upang sa ganon ay malaman po itong paa na ito kung kanino mga kaibigan at pinip. At akorde nga po, diyan po sa nagsalita na PNP ay isang babae at isang maputi na paho ang natagpuan. Kaya hindi po natin masisisi mga kaibigan ang mga mahal nating netizen kung ito daw po ay sila po ay nagbibigay ng kanilang salubin sa post na yan na aking binasa ho. Hindi ko na iisa-isahin. Ang dami ho nagsasabi na baka daw ho ito ay kay Catherine Camilon na nawawala. Ang dami ho public opinion na nagsasabi. At mayroon din po nagsasabi na sana ho ay hindi iyan kay Catherine Camilon ang paa na natagpuan diyan po sa Batangas, mga kaibigan. Nako po, marami pong spekulasyon dito ang mangyayari. Hindi po natin sinasabi na yan po ay talagang kay Catherine Camilon. Kung ano man po ang kahinatnan ng pagsusuri o dito kung kanino itong paa na putol na ito. At pag lumabas po ang tunay na nangyari sa investigasyon ay doon lang po tayo maniniwala, mga kaibigan. But sa puntong ito, ang gusto kong ipunto ay sana ho, manalangin po tayo, samahan natin ng matibay na panalangin bilang tulong na rin po sa magulang, mga mahal na sa buhay ni Catherine Camilon, ang panalangin na sana po hindi ito kay Catherine Camilon. Sana ho ay makabalik si Catherine Camilon ng buhay. But datapuat kung ano man ho ang lumabas sa pagsusuri dito, ay yun po ang kabang-abang, mga kaibigan. Sapagkat nagkakaroon po ito ng masusing pagsusuri at wala pa rin po tayong balita, mga kaibigan, kung ano na ang patutunguhan dito sa pagsusuri dahil hindi ho lumalabas sa social media. Hindi ho lumalabas ang anumang update dito kay Catherine Camilon tungkol dito sa pagkawala niya. Hindi po lumalabas kung ito nga ba ay may kaugnayan ang DNA sample kung kukunan po itong pamilya ni Catherine Camilon ng DNA sample. Bakit po tungkol dito sa nawawala? Tungkol dito, I'm very sorry tungkol dito sa paa na natagpuan putol. Importanteng mahalaga ho dito. Katulad nga po ng nasabi ko, dapat mga kaibigan, kaunti gahibla ng buhok kung ano man mga impormasyon, kung ano man dapat gawin sa investigasyon. Dapat ho ay kasama dito itong ika nga po paa na putol na natagpuan, mga kaibigan. Hindi po kamaratisan ang ganiyan. Yan po ay isang karapat-dapat na gawin na nag-iimbestiga dito. Kung ano man ang nakukuha na lumalabas pa na may kaugnayan ho dito sa pagkawala kay Catherine Camilon, katulad po niyang paa na yan. Importanteng mahalaga po na malaman yan kung kanino may-ari, mga kaibigan. At nang sa ganun po, lumabas ang katotohanan. Kung hindi man ho kay Catherine Camilon yan, paa na yan, at least lumabas po ang buong katotohanan. Maraming salamat po at hindi kay Catherine Camilon yan. But kung ano pa man ang lalabas sa pagsusuri na yan,
at may iba pang lumabas kung kanino at na-identify po kung kanino yan. Nako po, iyan po ang malaking katanungan, mga kaibigan. Ngayon po ay nasaan na nag-iimbestiga dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon. Taong bayan po ay naghihintay ng latest update kung ano nga ba ang nangyayari na dito kay Catherine Camilon sa pagkawala niya. Lumabas na po ang ang nanay po ay lumapit na sa mga manghuhula. Ang ngayon po, dapat ang tinatalakay natin dito ay latest update na galing po mismo, galing sa CIDG. Kung ano nga ba ang nangyayari na, mga kaibigan. Ngayon po, wala pong mga binibigay pa ang pahayag ang CIDG kung ano na ang nangyari sa pagkawala dito kay Catherine Camilon. Maraming hinahanap dito Hinahanap ang sasakyan ni Catherine Camilon. Hindi po matagpuan. Hinahanap itong si Jeffrey Magpantay at iba pang suspect. Hindi po matagpuan. Lalo tigit ang katawan po ni Catherine Camilon ay hinahanap. Hindi rin po matagpuan. Marami pong katanungan dito ang hindi po nabibigyan ng linaw. Hanggang kailan po maghihintay ang taong bayan? Hanggang kailan po maghihintay itong magulang, tatay, kapatid ni Catherine Camilon sa tunay na pangyayari ng kanyang anak? Sana po maunawaan niyo mga nag-iimbestiga dito sa kaso na ito. Pakibilisan po kung ano na ang nangyayari dito. Kayo ho ba ay talagang nag-iimbestiga? Alalahanin po, kabaro nyo itong iniimbestigahan na si Police Major na tinuturong utak. Huwag sanang mangyari ang takipan dito. Kung walang takipan ho dito, ipahayag nyo ang tunay na nangyayari, ang mga update. Bagkos kung hindi ho kayo magpapahayag kung ano man ang nangyayari sa kaso na ito, at kayo nananatiling tahimik, nananatiling bulag, nananatiling walang pahayag sa latest update dito, walang duda ang taong bayan na magdududa sa inyo. Tinatakpan nyo ang kaso na ito dahil kabaro nyo ito, ikangay utak na tinuturo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sana ho naunawaan nyo ang gusto kong ipunto dito. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Abangan po natin na iba pang latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpak.